Good morning, everyone. Good morning. So, it's Monday morning and beginning of the week. So, kailangan energetic tayo para maganda naman ang ating linggo. For today's video, pag-uusapan natin ang giyera sa Iran. Hindi. Seriously, wala na tayong magagawa dyan sa Iran na yan. Ever since, gano'n na talaga sila. Pero, kahit nasa Canada tayo, apektado pa rin tayo dyan. Dahil, sa ngayon, pataas ng pataas everyday ang gasolina. Oh my goodness. Like today, when we pass by, it's 153.9 $153.9 per ano yun, liter? Yeah. Oh, di ba? Per liter. So, apektado tayong lahat, no? Sa kagagawa ng Iran, lahat ng tao sa mundo ay affected. So, ano po ba ang ating gagawin? Wala. Magtipid, hindi hatid. Magtipid. Ang mga hindi dapat ihatid, dapat nagbabus or nagtitrain. Kailangan may mga alternatives tayo. Kasi $3 point something, hindi naman nag-increase agad. Ang naka-difference lang pala dito sa Canada compare sa atin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nagtaas ka agad yung presyo, which is nagtaas sila ngayon, is kasama na rin yung pamasahe agad ng jeep or bus. Ini-increase nila kaagad. Dito? Diba? Hard, so bad news yun. Pero ganun ang ganun ang realidad Pero sa atin. dito hindi. Dito naman hindi. So far, ganun pa rin naman ang pamasahe. Though nagtaas sa mura na nga yung 153 sa medyo mura na yun na gasoline station. Pero kung doon ka sa mga Shell or ano pa yung iba, Canada Petroleum, ano yun da? Mas expensive doon ng konting, ilang cents din. 4. Oo, mga 4 ang difference. Pero pag gabi, medyo mura ng konti. Umaga kasi ngayon, di ba? So, yun, sa kagawa ng mga Iranian, dadamay ang lahat. Ano pa ba? Kagawa ni Trump, kasi sinugod niya yung binumbahan niya yung Iran, di siya nakapag-control, damay-damay na tayong lahat. Binumbahan din naman ng Iran ng Kasi UN. binumbahan din naman ng mga US base. So, di ba? Paano na lang yan? Bumbahan na lang sila ng bumbahan, Yung mga friends natin sa iba't ibang lugar, lalo na sa aming beloved UAE, I know they are good, they are protected, kasi ganun ang UAE class. Ganun sila sa mga tao nila. We experienced that during COVID time na we are secured, di ba? Mas takot pa kami sa penalty noon. Kasi kailangan ang disiplina, may curfew pa nga kami, ilang buwan yun eh. Tapos, mas pinoprotektahan nila ang kapakanan ng mga tao. Talaga, ever. So, ngayon, imagine mo, yung mga na-stranded, talagang stranded na mga pasahero sa airport kasi apektado. Pinaprovide nila ang hotel and food. And then, yung pinalipad nila yung eroplano, merong umalalay sa taas. Imagine mo yun, napakagastos. Pero, hindi sila nag-alinlangang gawin. Ang Pilipinas naman, pinaprotektahan din nila ang kaban ng mga tao. Ang maleta. Ang maleta-maleta. Yan, nagpo-protect din naman sila. Yeah. Diba? Tapos ngayon kini-claim nila kung ano-ano nababasa natin, diba? Na daw sila, may budget na naman daw ang Kongreso para doon sa mga OFW. Bakit ngayon lang? Magto 2 weeks na, ngayon lang kayo umaksyon, diba? Agad-agad dapat yan, emergency, ano ba yon?
Dapat ang presidente, nag-ano kaagad, state of emergency. Kasi kinuha pa niya ang mga pinamigay niyang malita-malita. Yan, Kasi naubos na. kinolekta. Oh Kinolekta my pa. God. So, hanggang kailan tayo matuto? 'Di ba? Yeah. Dapat, paano na lang kung tayo ang gigirahin, handa ba ang Pilipinas? Oh my I don't God, think man. so. 'Di ba? Lahat tayo namamatay. Hindi tayo handa. Though alam naman natin na hindi tayo kasama doon. Malayo-layo pa kasi yung Iran to Pilipinas. Hindi naaabot yung bullet doon. yung mga missiles hindi naaabot doon. Kung magpalipad man si Iran, 'di ba? Pero ganun pa man, Wala naman pues, walang US base na sa Pilipinas. wala na tayong US base. So ganun pa man, dapat ipag-pray pa rin natin yung ating mga kababayan na na-stranded every day. May nababasa tayo sa social media na na-stranded sila kasi lalo na sa mga Middle East talaga, hindi sila nakakauwi kasi kulang tayo. Nabasa ko kahapon at saka the other day yung Canada specifically, ang US, ang Indonesia, ang Malaysia, ang Singapore, nagpapadala sila ng eroplano. Kinukuha nila yung mga na-stranded nilang mga kababayan doon sa countrymen and citizen doon sa UAE, sa Saudi. Imagine mo yun, ganun sila kayaman. Hindi man ganun sila kayaman, pero ganun sila ganun ang pagmamalasakit pala nila sa kanilang countrymen. Dapat pinadala yung eroplano sinakyan ni Digong papuntang Hague. Bakit nung sa daig, nagpadala sila ang layo-layo Oh pa. my God. Tapos ngayon, hindi nila tutulungan ang dami-dami Mga na Pilipino, nabuhay lang sila sa mga taxes ng Pinoy. Wala naman silang tax pa ambag. more. O ngayon, Kaya, inuna na nila yung impeachment ni VP Sara. oh, Hindi nila inisip na merong mga dapat i-priority na problema sa Pilipinas, di ba? Bakit hindi nila ipaubaya yung impeachment na yan? Na-clear naman na yan sa COA. Dapat unahin muna yung mga pinaka-importante. flood control. Yung billions hindi nila pinansin, pero itong millions ni Sara na 128 million, yun ang lagi nila. Mas malaki siguro ang million kaysa billion sa kanila. Kasi takot kayo kay Sara Duterte. Kami, kahit anong mangyari, Sara Duterte pa rin kami. 'Di ba? Kasi naniniwala kami na There's may change. may magagawa siya katulad ng tatay niya. Naramdaman kasi namin si PRD na merong ginawa. So ganun, sabi nga ng tatay niya, mas matapang pa yan kaysa kanya, 'di ba? Mas matalino pa kung tutuusin. So let's see. Kaya maganda-handa na sa 2028. So tingnan mo talaga ang mga pangyayari, talagang inaano tayo ng panahon. Sumasang-ayon yung panahon sa mga sitwasyon, lalo na sa Pilipinas. So ngayon, kahit nandito kami sa Canada, affected kami sa gas. Ramdam namin na nagmahal. Lalo na sa Pilipinas. Kasi nabasa ko, 60 to 80 pesos per liter ang presyo. Paano na? Mas mahal na kaysa bigas yung gasolina. So maglakad na lang. Yung iba, magtipid na lang muna. Huwag na lang munang magsasakyan, magpahatid. Katulad sa akin, hindi na muna dapat magpahatid. Pero ako naman nagbayad ng gasolina. So yun lamang po ang aming vlog for today. Sinishare lang namin yung aming sentimento about sa gas, about sa war na nangyayari sa Middle East. Happy lang tayo mga kababayan. Pero despite of all this, kailangan pa rin natin maging masaya. Kailangan pa rin nating mag-move forward. At saka positive lang, happy lang. Alam natin na nandito si Lord lagi. 'Di ba? Amen. So, that is all for today and thank you for watching. See you all on our next video. Buhay. Bye everyone. God bless po sa ating lahat. Stay happy and stay positive all the time.
Babush!